Good morning sa tanan. Morning. O kini atong misa karon pasidungog kini sa atong mahal nga inahan, mahal nga Birhen Maria, atong debosyonan, labi na ang mahal nga Birhen sa iyang tutulo, titulo Birhen sa Guadalupe de Extremadura. Hatagan nato ang mahal nga inahan sa karon nga pagta. Tuguti ko paghatag og gamay nga biblical catechesis, magklase ta kadiyo aron makasabot kamo sa ebanghelyo karon. Kayo di ta kasabot sa kasaysayan aning maong ebanghelyo karon, di po ta ka-appreciate sa iyahang mensahe. Kay mautana ta sa may sa ni Jesus nga nangutlo rag uhay sa trigo nga giukit nga gikaon na muna-muna magsukua sa mga Hudiyo sa manisa o mangutlo o mangukit nga kamo bitaw usahay o makalabay ta og mga say makaon ato labi na kitang tagabukid sandijo mo ta pangutlo panguhid o niya mangukit ang say makukit na to diha sa kilid-kilid pero di man lagi ta makasaog dagko, di man ta mapriso. Ingon ini ang istorya sa ebanghelyo karon nga lakaw si Jesus kauban sa mga tinun-an. Nagigutom sila kay dyan mo may Jollibee atong panahon na, o dyan mo McDo, o dyan mo fast food, dyan mo kapalitan. Motong sa ilang kagutom, nakalabay man sila sa umahan nga naay mga trigo nga gitanong. Naturalmente sa kagutom aroma tambawan ang ilang kagutom o di na ato pa bangil-bangil, di nangukit sila og trigo. Kanya perting sukua sa mga kadakuan sa mga Pariseo sa mga Hudiyo kay nakasa sila. Asa mo dapita ilang sa nga kining maong buhat ni Jesus o sa iyang mga tinun-an giisip nga one of the first major incidents nga ilang giingnan si Jesus og lawbreaker. Dilalimang ka nangukit ng trigo, ginganlan nilang Ginoo og lawbreaker. Ang balaod sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo arang ka importante. Kining Sabat sa mga Hudiyo usa kini kaadlaw nga ilang gigahin sa usa ka semana usa ka adlaw, gigahin nila kini aron isilsil sa ilang alimpatakan ang adlaw nga diin pudyo ang Ginoo, himpahuway ang Ginoo, human niya buhata ang kalibutan sa unong kaadlaw. Mao nang nasa di adlaw ipapahulay. Una sa adlaw ipapahulay, istrikto kaayo ang balaod sa mga Hudiyo. Jamo joy bisan unsa nga trabaho nga buhaton nimo. Bisag unsa nga trabaho nga manginahanglan og effort, bawal. Kag imo nang buhaton, you commit a crime. Unya usa sa mga gibawal, gidili sa adlaw ipapahulay kining upat ka matang sa trabaho. Number 1, reaping. Sa maning reaping, kanang mangani. Bawal mangani. Bawal magab. Bawal mang abis. Ikaduha, threshing. Threshing. Kanang mag-thresher. O sa una, mag-thresher man ta, o itong mga pobrehon po, mag-giok. Mag-giok ka ito, bitang tunog-tunuban na ng tiil, nang humay, kasabot mo, mag-giok. O di gani ka itong ilambos ni mo ng imong ginab, na humay, ibangag ni mo, mabuwag itong gagami sa tipasi. Kaya ba ako, no? Kaya mo yung trabaho. Ikatulong nga bawal is winnowing. Sa may winnowing, sabi saya, magtahop ba? Kanang magdakag nigo, unsa laino ni mo tong kanang nay tipase katong panit, unsa laino ni mo tong unod, mo manay magtahop. Wala ito alig-ig kay ang alig-ig kay kumanamon to nimo og tahop. Bawal ang magtahop. Unya ikaupat nga bawal kining mag-andam o pagkaon.
Four of the forbidden kinds of work were reaping, threshing, winnowing, and preparing food. Kinabawala na nga buhaton og adlaw ipapahulay. Karon ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinun-an, qualify ng ilang gibuhat sa violation. Nga naman, ingon man dinhi ay ang mga tinun-an nangutlo og uhay sa trigo. Nangutlo, reaping. Nasabtan ninyo? Nangutlo man di reaping gaani. Sunod, ila kining gikuso-kuso sa ilang mga kamot, gikuso-kuso aron mabuwag tong panit sa unod. So, threshing. Nakabayulit si Jesus o yung mga tinunan sa law forbidding threshing. Unya, paghuman, gikaon ang lugas. So, preparing food. Mao nga masabot na ito, nganong muna-munang sukua ang mga Hudiyo nga ito kang Jesus. Kaya gatuo sila nga si Jesus mo, number one nga lawbreaker. Dili law-abiding citizen para nila si Jesus. Kaya hinsupa ka sa pinakadakong balaod na to. O ato ganun i-apply karon, mura kitag atong imaginon nga sa atong panahon karon ay adlaw tingpuasa, adlaw abstinensya unsa si Jesus kinta ga humba o ga adobo. Diba? Lisod po dawaton po sa mga Hudiyo. O i-apply kita na sa itong mga padaod sa relihiyon. Imagine na Merkulis Sabadles o imagine na Biyernes Santo unja na ay gitawag og leader, religious leader nga ginganlag Jesus, nagaihaw baboy, naga-adobo o nagakilawin o ni adlaw ipapahulay o adlaw sa puasag abstinensya. Lisod sabton gupod sa mga Parisiyo ang gibuhat ni Jesus. Karon sa katapusan, ingon ang Ginoong Jesucristo, nga man lagi si David, si Haring David, hingkaon man itong paan nga para sa mga pari. Kaya sa unang panahon diha sa libro ni Samuel, na ay pa-practice nila nga magmasa silag paan, na ay gitawag og bread of presence. Magbutang silag laing paan, mag-andam sila laing paan nga para sa Ginoo. Ilan ang lainon, ibutang na og sudlanan. Mao na origin ang tabernakulo kini sa Kristiyano nga practice. Diba? Tabernakulo may nga ani. At tuman ibutang ang postiyas nga gikan nato gikalawat. Kinupya nato ni sa mga Hudiyo. Kay magama sila paan sa una isip katawhan, maglain sila paan nga para sa Ginoo. Di ito pwedeng kanon ibisan kinsa ang makakaon ato ang mga pari ra. Mo'y gikot ni Jesus nga dipinsa. Ingon si Jesus, ngano malangin sa Haring David gipanggutom iya siya o mga sundao, hingkaon magi sa atong pan sa tabernakulo nga para ram tato sa mga pari. So, wakatingog ang mga Parisiyo. Sa katapusan, ingon si Jesus, ang anak sa tao mo'y magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Kung sa may mensahe ni ini, diya sa itong kinabuhi. Bisan unsa nga balaod, relihiyon, balaod sa ibong pundok sa dadyong, balaod sa gobyerno, balaod sa atong organisasyon, o sa mga regulasyon nato, isipon jud nato nga ang balaod way hinungdan kon kini di makaadto sa tao. Nasabtan na to? Mo'y buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Ang kaayuhan sa tao, kabulahanan sa tao, mulabaw kay sa tanang mga balaod. So, og ato rin gamiton ang Ebanghelyo karon sa application nato, mulabaw gyud ang kaluoy kay sa atong mga regulasyon. So, pananglitan na ay pasinti nimo, na ipasinti nimo nga kinahanglan pakanon aning orasa kay mo ni giingon sa doktor. Unya di ka mo ingon nga adlaw sa kaon ng adlaw kay busy ko sa simbahan. Hindi mahimo. Yung naay ugma ra kakaon kay busy ko sa simbahan ro magpractice magmanyanita sa birhen. Adlaw sa kaon rong adlaw kay busy mi magmanyanita magbirhen, magrehearsal mi, magpractice mi ngano man kinahanglan mo labaw tong balaod nga makaayo sa tao.
Kung kamong mga kauban sa dadyong, di mahimo may ayaw ni ilubong ni si Mr. Panya, kaya wani katampog kahoy, pagkamatay atong usan na ito kasako. Ayaw ni, di na to ni atuan, di na to ni ayudahan, kaya wani kahatag og bugas, og usa ka botilyang kulapo, kay balaod ko na sa itong dadyong agnay mamatay, mohatag juta, kay sakop ni nato. Di na to ni hipuson, balag mabaho ni isang lawas, isang patayang lawas, kay nakadaghanig palta sa ayang obligasyon sa dadyong. Di malipay ang Ginoo ana. Nga naman mas labaw nga gikinahanglan nga hipuson tong minatay, labaw kay sa iyang obligasyon, sa iyang usa ka obligasyon nga napalta nga wa siya kahatag og usa ka bangan nga kahoy, usa ka salmon nga bugas, o usa ka lapad nga tanduhay nga mo'y tampuhon og naay masimbakuhan. Mulabaw jud ang balaod sa gugma, labaw kay sa ato mga regulasyon. O ang ato gani mga balao, di na makatabang sa tao, di na makapabulahan sa tao, wa na hinungdan. Kaya ang balao gituyo, dili aron mabugatan ang kinabuhi sa tao, kundi dili aron mapagaan o mapasayon, o mahatagan siya o dugang dignidad nga makaayo sa iyang kaugalingon. Hinaot pa unta.